Hugis sa ilalim. Ulit. Oo nga, balita ko, pagod ka na raw sa mga challenges mo eh. Pero alam mo ba, tayo, mga tao, na-stranded tayo sa isla, alam mo yung mga wildlife, may strategy sila. Driver ka, di ba? Driver, nakakita ka na ba ng dugong? Sa malayo. Ako nakakita ng dugong ng malapitan. Yung mga dentista na po natin sa team niya, tagal natin, iginig natin ang mabilis ng bumalik. Teka, nasan naman si Romy? Mag-umpisa yung show natin ah. Ay nako, hayaan mo, abang-abang ka lang, magpaparamdam din niya maya-maya. Hindi naman si Romy. Sakta lang, kasama ba kayo? Ang baybayin ng Zamboanga ang isa sa mga pinakamayaman sa bansa. Halos 2 oras ang biniyahe ng kami mag-eroplano para makarating dito. Dahil isang dugong ang di inaasahang natagpuan dito. May isang linggo na yung nakalilipas, simula na una nilang nakita yung dugong na nangingiнаin sa gilid ng barge na ito. Kinakain niya yung mga lumot na nakadikit doon sa gilid nitong bangka. Akala nila isang malaking isda hanggang sa nireport nila sa BIFAR. So paano siya kinuha? Paano siya nahuli? 2 tao yung nakahawak ng net. Sabay talon. Karaniwang kasama lagi ng kanyang ina dahil inaalagaan ito at pinapasusok. Sabi ng mga eksperto sa BIFAR, maaaring si Zhang pwedeng nakiwalay doon sa nanay niya habang lumanaway dito sa lugar. Pero hopefully, patuloy pa rin natin titignan yung lugar, baka sakaling hinahanap pa rin siya hanggang sa ngayon. Sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, nakita namin ang dugong na nasraget. Isang lalaking dugong na tinatayang wala pang 1 taong gulang. At nila ang pangatawan nito at matamlay. Kakaunti pa lamang daw ang iniinom nitong gatas. Dahil sa itong sumuso sa kanyang ina, naninibago siya sa artipisyal na paraan ng pagkain. Pero sa mga susunod na araw, ito ang sinakaisip sa anong kailangan matutunan niyang gawin. At si Zhang, sumisilip ang minsan-minsan at pag nahihiya, bumababa ang minsan. Gaya ng ibang marimamal, kailangan din niya umangat sa tubig para huminga. Sinubukan ko munang magpakilala sa kanya para hindi sumahiya sa akin. Medyo ka, kapag lumalawin sila habang nag-swim sa mga babies nila, hinihaya para mas facilitate yung usapan. Dahil dinner time na, sinubukan na siyang pakainin sa pamamagitan ng tube. Pero hindi niya yata nagustuhan ng gatas o talagang wala lang siyang gana. Sinubukan namin ulit. Kung hindi makakain ng batang dito, patuloy ang pamilya niya. At tinignan ko kung marunong siyang sumipsip ng pagkain. Gusto natin sana mangyari is yung masanay siya ulit sa pagsak, sa pagsuso, gamit yung bote para ma-stimulate natin yung suckling reflex na may utilize natin. Hindi namin tinigilan ang pagpapakain. Kailangan niya kasi ito para lumakas. Ayan. Wala talaga yatang gana si Zhang. Hindi lang ang ininom nito. So habang nandito si Zhang, babantayan natin siya at papakainin every 3 hours. Parang baby. Kasi kung hindi natin maibigay ito, yung gagamitin ng katawan niya energy para sa pag-maintain ng bodily functions niya, yung mga reserves niya, yung kanyang fat. Kaya kailangan every 3 hours. May magpapadede at magbibigay sa kanya ng fluid. Para ganahan siyang kumain, naghanda kami ng special na formula. Iba yung titimplahan natin ng gatas natin at yung danger. Yung gatas na ibibigay natin sa kanya, hindi basta-basta. Ginagamit siya, specially formulated para sa mga marine animals, sa marine mammals. Dito. Sa halaga, 15,000 ang ganito malaki. Sana, nagustuhan niya ito. Pero para sigurado makabebe na siya, gumawa na rin kami ng game plan. Ang problema kasi kapag hindi siya comfortable, baka mag-aspirate. Ibig sabihin yung portions ng fluid, ng gatas na dapat sana siya esophagus pupunta sa trachea. So, hindi siya makakahinga. Nagustuhan niya yata ang timpla namin.
medyo madami-dami na ang nabili niya. So, trial and error yung pag-feed natin sa dugong exam, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung mas preferred. Bagamat ayon sa mga pag-aaral, may mga dugong sighting sa Mindanao area. Ito ang unang pagkakataon na may nakita at napadpad na dugong dito sa Zamboanga, kaya antayan siya ng husto. Kasi kasi iwanan natin sila na nagpapanedi pa sa exam, no? Ngayon, tignan natin kung ano na yung nangyari. Good morning, Zam. Bedma pa. Baka naalimpungatan pa. Naobserbahan namin mas malakas na ito. Tignan na sa tubig. At nang pakainin na ito, tignan niyo naman, bottoms up ang isang bote. Dahil sa pala, kailangan ng matinding pag-aalaga at pagsubaybay kay Zam. Their loving care, kumbaga. Hindi, marangani pa kanyang buhay. Sorry. Bukod sa pagkain, binigyan pansin din ang malalim nitong sugat. Ayon kay Doc Lem, ay maaaring nakuha niya ito sa mga cookie cutter shark. Ang mga cookie cutter shark ay maliliit na uri ng pating. Kilala ito bilang mga parasite. Target niya ang mas malalaking hayop dagat. Ang agad niya, para mga biskwit, kaya tinagurian siyang cookie cutter. So, ito yung mga debris na nakuha natin doon sa skin niya. Tinanggal natin, lilinis natin para mag-penetrate yung COVID at iodine. Para mas malinis natin yung sugat, mas mabilis itong gumaling. Para rin mailagay sa kanyang record, ay kinuha ang sukat at bigat nito. Base sa kanyang timbang at laki, underweight si Sam. Dapat ay nasa 30 kilo ang kanyang bigat. Makabawi pa kaya siya ng lakas? Ano na kaya ang magiging kapalaran niya? Ang dugong ay isang pambihira at natatanging nilalang na maaaring ma-extinct. Sa Pilipinas, ang tingin ng karamihan ng mga tao sa malibig na lugar ay pagkain ang dugong. Yakan lang, walang uurugan si Romy Garbus. Pero ang bundok na ito, maraming tinatago. Bring yourself. Ang most hidden na crowd sa Peru. Kilala talaga itong lugar na to dahil daw sobrang pulido ng pagkakalagay-lagyan nila ng mga bato. Aakyatin ang kalamitan para masdan ang Nazca Line at padadagustos naman pababang disyerto. Ito po si Ronnie Garbuse dito sa Machu Picchu, Peru para sa Pinoy Meets World. December 7 sa SNBO. They came to me, they asked me